Nagpapatuloy po ang girian ni Kamala Harris ng Democratic Party at Donald Trump naman ng Republican Party sa mga tinatawag po na swing states. Ito sa mga huling araw ng kanilang kampanya. Martes nga po, November 5, tatapat naman sa Miyerkules, November 6 dito sa atin. O, tama. Yon, I stand corrected. November 6 sa atin, November 5 sa kanila. Yung araw po ng halalan sa Estados Unidos, pero may nauna ng 75 million, 75 milyon na po ang nagsumite ng kanilang mga balota sa early voting period. So inaantabayanan po ng Amerika at ng buong mundo, syempre, no? Sino ba ang mananalo? Kasi magiging parang historic. Either wins. Kung si Kamala Harris po manalo, siya ang magiging kauna-unahang babaeng presidente ng Estados Unidos. Samantala tayo, nakadalawa na. Yes. Diba? Mga vice-presidente pa natin, mga babae. At nagbuntik-muntikanan pa si Sarah kung hindi siya hindi siya nag-slide down to vice presidency. At kung magagawa ba ni Donald Trump na makabalik sa kapangyarihan matapos ang kanyang bigong kampanya na mabaliktad po yung pagkatalo ni Joe Biden noong 2020 at lumalabas sa karamihan sa mga poll result na hindi nagkakalayo yung suporta para kay Trump at Harris sa lahat ng swing states. So neck and neck po. Correct. Ang nakikita po nila, no? Ito yung mga lugar, ano yung mga swing states? Yun po yung mga lugar kung saan pantay ang suporta para sa Democrat at Republican. Pero nabigyan ng hindi inaasahang tulak ang kampanya ni Harris nang lumabas sa isang survey na lamang ng 3 puntos, 3 percentage points, si Harris kay Trump sa state of Iowa. Kung saan, nanalo si Trump noong 2016 at 2020, kakagulat ang swing state of Iowa. Mukhang si Kamala biglang ang nag-flip pinupusuan from Republican to Democrat. Democratic. At sinamantala rin ni Harris ang pagkakataon na dumaan sa New York para lumabas sa sikat na comedy show na Saturday Night Live. Institusyon na yan, ilang dekada na ba ang SNL? At tuloy-tuloy naman po ang banatan. Ay, grabe. Pag mamamonitor niyo talagang below the belt na talaga. Grabe ang banatan po ng Very dalawang racist kandidato. si Trump no? Ha? Very racist. Yes! Di ba? Yes! Puting-puti kasi siya Oo, itong puting to. Grabe po yung banatan. Tuloy-tuloy banatan itong dalawang kandidato sa kanilang mga political rally. Sinalarawan ni Harris si Trump bilang isang unstable individual. Boy, ano yun? may mental health issue. Unstable individual. Hindi lang bipolar, baka schizophrenic. Lahat na lang. ADHD. Ang dami niya mga personality Diba? Oo. Nahuhumaling sa paghihiganti. Nahuhumaling sa kapangyarihan. At para naman kay Harris, ito na ang pagkakataon para tapusin na mga pagkilos ni Trump. At parang siya yata ang first convicted president. If and when, di ba? If and when he wins. Siya unang convicted. Para tapusin na po yung pagkilos ni Trump na tiyaking watak-watak. Oh, grabe, no? He's very divisive. No? Very divisive si Trump. Wala siyang unity team. Wala siyang unity team. Correct. Watak-watak, di ba? Yung parang, very divisive siya ang kanyang leadership. At takot sa isa't isa ang mga mamamayan. Patuloy naman ang paglalahad ni Trump ng kanyang rhetoric of Prophet of doom. Diba? Prophet of doom. Oo, retorika ng kadiliman. Tinawag niyang low IQ. Uy, hindi diba? Talagang below the belt diba talaga. Siya, abogado siya, diba? By profession. Parang nag-DA siya or something, diba? Oo. At mahina sa utak si Harris. At nagbabalang magbibigay daan lang ito para sa isang economic depression kung saan posibleng mawalaan niya mga trabaho, mga bahay at mga pensyon ng mga mamamayan. Ngayon pa lang, nagpapakalat na si Trump ng mga aligasyon ng dayaan establishing aligasyon ng dayaan sa mga swing state. Meron din dayaan pala doon. Paano yun, no? Paano? Inaasahang tatapusin ni Trump ang kanyang mga political rally sa Grand Rapids, Michigan. At ito namang si Kamala Harris sa Philadelphia, Pennsylvania. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.